Ka-express, hindi ito ordinaryong play, hindi ito simpleng dunk o saktong depensa. Ang ipanakita ni Kai sa laro kontra New Zealand ay isang NBA level sequence. Isang galaw na pinatayo ay hindi lang ang mga fans sa arena, kundi pati na raw mismong NBA scouts na nagmamasid mula sa sidelines. Ayon sa mga lumabas na insider reports, isa sa mga high-ranking observers sa laban na yon ay walang iba kundi isang NBA operations official. At kung totoo man ito, hindi posible na nakita mismo ng opisyal ng liga kung bakit may hype si Kai hanggang ngayon. Sa play na to, nagsimula si Kai sa off-ball movement sa weak side. Hindi siya bahagi ng initial set, pero dito mo makikita ang basketball IQ ng isang tunay na pro. Hinintay niyang bumitaw ang depensa at sa tamang timing, nag-slip cut siya papasok sa shaded lane. Eksaktong moment na nag-lapse ang New Zealand defense kay Justin Brownlee. Boom! Entry pass. Isang hakbang lang, nakapresto na agad si Kai. Walang arte, walang extra dribble, direct post move. Tumalbog sa loob ang big man ng New Zealand. Huli na, spin move, shoulder fake, power dribble, then elevation. At ito na ang sandali na literal na pinulbos ni Kai ang sentro ng New Zealand. Isang one-handed floater na hindi lang basta poster, kundi isang statement. Isang reminder sa lahat ng mga doubters, haters, mga scout, na nagsabing hindi raw NBA material si Kai. Ka-express, huwag nating kalimutan, ang kalaban niya rito ay 6'10 center ng New Zealand. Hindi ito college player, hindi ito semi-pro. Ito ang core ng isang team na ilang ulit nang nagpahirap sa gilas sa FIBA level. Sa unang 10 segundo ng sequence, ipinakita ni Kai ang footwork ng isang veteran, ang patience ng isang system player, at ang explosiveness ng isang legit NBA big. Walang pilit, walang over dribble, just one clean look, and he rose above 2 defenders, na para bang sinabi niya, kaya ko to, ako na ang future ng gilas, ako na ang susunod sa NBA. At ang tanong ngayon ka-express, narinig kaya ito ng NBA Commissioner na si Adam Silver? Dahil kung may sinong scout sa venue o sa video review ng FIBA, malabong hindi mapansin ang efficiency at physical readiness ni Kai. At kung may isang play na makakapagbalik ng pangalan niya sa radar ng G-League o Summer League sa huling sandali, eto na yon. At bakit sobrang halaga ng sequence na to para sa NBA Dreams ni Kai? Yan ang pag-uusapan natin. Sets, impact at comparison sa current G-League bigs. Sapat ba ang galaw niyang ito para mai-consider na NBA ready? Kai is modern basketball, lalo na sa NBA, hindi sapat na makadunk ka lang. Kailangan mong ipakita ang efficiency, system readiness at value per possession. At sa larong ito kontra New Zealand, umangat si Kai sa lahat ng yon. So let's break it down. Ayon sa data mula sa FIBA Asia Cup Archives, ang average height ng frontline ng New Zealand ay 6'9", malakas, masipag, at may history ng physicality. Pero sa single possession na to, napaatras sila ng isang galaw lang kay Kai. Ang galing ng body control niya sa low block. Hindi siya nagmadali, hindi nagpanik, at ang spin move niya ay textbook, low center of gravity, followed by a power dribble that sealed off the defender. At yung footwork, para kang nanood ng Kristaps Porzingis o dumanta sa bonus sa block. At bakit ito mahalaga? Dahil sa NBA Summer League at G-League level, ang hinahanap ng mga scouts ay bigs na kayang maglaro within a system. Hindi nila gusto ang one-dimensional dunkers, and Kai showed he can seal, read, react, and finish with authority. Efficiency over highlight. Sa possession yon, one touch lang, walang over dribbling, walang hesitation, direct action, equals high basketball IQ. At ngayon, kung ikukumpara natin sa mga current NBA hopefuls, halimbawa sa mga 6'11 at 7-footer center sa G-League, karamihan sa kanila ay either limited sa rebounding o kulang sa offensive package. At si Kai, may international experience na, may touch sa labas at may familiarity sa NBA pace dahil sa Adelaide at Summer League run niya dati. At ngayon, may dagdag pa, physical na confidence, hindi na siya kinakabahan ng bumangga, at sa play na to, hindi siya umiwas, siya ang matake. At ang timing ng play na ito, sobrang perfect. At bakit? Kasi kahit hindi siya nakasali sa NBA Summer League officially this year, lumalaban ang katawan at galaw niya sa bawat pagkakataong binibigay ng gilas. Para bang sinasabi ni Kai, okay lang hindi ako pinili ngayon, pero di ibig sabihin nun, hindi ako pang NBA. At sa mata ng scouts, mas okay pa nga ito dahil nagpe-perform siya
Under national pressure, hindi lang exhibit show. At ano ngayon? Sapat ba ito? Sapat na ba ang isang dunk? Ka-Express, hindi lang ito dunk. Ito ay isang sequence ng pro-level execution. Isang galaw na kahit ipakita mo sa 10 NBA assistants, 7 sa kanila ay magtataas ng kilay at magsasabing, sino yan? Kaya ang mas malaking tanong, kung may injury replacement pa sa Summer League o sa G-League affiliate na naghanap ng Pinoy market star na NBA ready, di ba't si Kai na yon? Ready na siya sa pisikalan? Ready na sa sistema at higit sa lahat, ready na siyang manindak sa NBA. Samantala, pag-usapan natin ang mas malawak na epekto nito sa Gilas Pilipinas system. Kung bakit ang presence ni Kai ay nagbubukas ng spacing at tempo at kung paano posibleng pagsisihan ng NBA ang hindi pagkuha sa kanya this summer. Ka-Express, tapusin natin ito sa pinaka-importanting bahagi ng analysis. Ano ba ang ibig sabihin ng galaw na ito? Hindi lang para kay Kai, kundi para sa Gilas at sa NBA mismo. Dahil kung may isang bagay na malinaw, sa dunk na yon laban sa New Zealand, ito ang katotohanan. Kai Sotto is no longer just potential, his production. Tingnan muna natin ang impact sa Gilas. Kung iisipin mo sa last few years, kung mag-fit ba si Kai sa sistema, pero sa bawat kampanya mula sa qualifiers, FIBA World Cup, hanggang sa mga tune-up games, ang spacing at rhythm ng Gilas ay laging gumaganda kapag nasa loob si Kai. At bakit? Dahil kaya niyang mag-anchor ng low block habang threat din siya sa elbow area. Hindi tulad ng ibang traditional bigs na pang-rebound lang, Kai stretches the defense. At kapag pumasok ang kanyang entry pass, pinipilit ng kalaban na mag-collapse, binubuksan nito ang 3-point area para kina Abando, Ramos, at Abarrientos. Kung wala si Kai, walang graffiti, walang collapse, walang offensive flow. So ngayon, para sa NBA, bakit hindi pa siya kinukuha? Ang totoo, maraming insiders ang nagsasabi na hindi ito dahil sa kakulangan sa skillset, kundi dahil sa tanong ng durability, development pipeline, at global exposure. Pero kung susuriin mo ang galaw niya sa game na to, kung paano niya pinalbos ang sentro ng New Zealand sa isang one-move finish, parang sinabi niya sa NBA na you missed your chance. Dahil habang ang ibang teams ay nag-a-adjust sa small ball, si Kai ang bihirang 7-3 player na kayang sumabay sa quick pace at may soft hands sa ilalim. Masasabi rin natin na may nararamdamang hinayang ang mga G-League scouts. Sa NBA Summer League, ilan sa mga bigs ay raw at project type pa rin. May 6'11", na hindi pa marunong magbasa ng trap coverage. May mga athletic pero hindi alam kung kailan mag-slip o mag-seal. Samantala si Kai, hindi mo na kailangang turuan ng footwork, hindi mo na kailangang sabihin, huwag magmadali, instinctive na sa kanya yon. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.